So ngayon pong umagang ito, pag-uusapan po natin why attend every service. Okay? So bakit nga ba? No, kasi po ako sa aking pagiging Kristiyano, no, ay kumbaga nagpupunta rin ako sa ibang mga church and may mga nakakausap din ako na mga Christian, mga pastor. Kumbaga nakakausap ko rin sila, one-on-one, kung mga ano yung nangyayari din sa church nila, ano yung experience nila. So, kumbaga napapansin ko po ay, kumbaga every church, no, or madalas sa mga church ay merong mga taong, may mga Kristiyano na talagang dumadalo sa mga gawain, no, masipag sa pagdalo sa mga gawain ng church. Okay? Hanggat kaya nila, hanggat maaari. Okay? Kumbaga, sila po yung mga dumadalo sa mga Bible study, sa mga Sunday school, and yung talagang, minsan may mga midweek pa na ano yan service, no? Mga Miyerkules, no? May mga ganon. So, sila yon, no? Talagang nandoon sila lagi, and dumadalo din po sila sa mga, Sunday, katulad ngayon, no? Dumadalo. Meron ding namang mga churches na nagsiservice ng umaga, meron ding gabi. 'Di ba? May mga nakabasa kayo doon. No, dumadalo din sila sa mga ganong bagay. And kung may mga evangelism naman, no, outreach na mga ministry, sumasali din sila sa mga ganon. So may mga Kristiyanong talagang masipag, no, dumalo. No, and madalas din po silang nagjo-join sa ibang mga gawain ng ibang church. Okay? Mga nakikipag-fellowship sila, no? And kunyari may mga gawain, no? Katulad ng mga dinadaluhan natin, ini-invite tayo, no, minsan or lagi sa YUC, no, sa yung Japan Mission Methodist mission. So minsan naiimbitahan nila tayo sa mga ganong gawain. So, may mga taong gano'n, no, sa mga, And meron din namang mga ibang Kristiyano na talagang bihira lang pong dumadalo. Okay? So, dumadalo lamang po sila minsan, no, tuwing linggo, and minsan hindi pa yon perfect. No? And hindi rin po sila nakikibahagi doon sa mga Bible study, mga prayer meeting. And meron ding mga Kristiyano, no, na hindi po sila naroroon sa mga pagtitipon, no, sa karamihan, no, sa mga mga gawain sa iglesia. Okay? And pagdating naman po, no, sa pagdalo po sa ibang church, minsan din ganun din, hindi rin na punta, halos hindi rin nangyayari. So may mga ganong simbahan, may mga ganon, no, na mga Kristiyano, I mean. So bakit po sa tingin niyo po ba, no, meron po talaga itong pagkakaiba sa kanila. Sa tingin nyo, may pagkakaiba sa kanilang dalawa, di ba? Kaya naniniwala ako na talagang merong malaking pagkakaiba doon sa dumadalo at sa mga hindi madalas dumadalo. Okay? So, kumbaga, bakit ang ilan ay dumadalo sa bawat gawain and samantalang yung iba naman ay hindi? Okay? Kumbaga, masasabi ko po talaga na ito po'y mayroong malaking pagkakaiba. Amen? No, ako po'y naniniwala na ito po'y no, talagang may malaking pagkakaiba. May epekto po ito, may epekto po ito sa espiritual na buhay ng isang Kristiyano. Okay? Pangalawa, may epekto po rin ito sa espiritual ng nakalagayan ng kongregasyon or ng iglesia, ng buong iglesia. Amen? Kaya nais ko pong ibahagi sa inyo, mga kapatid, no, yung ilang mga dahilan kung bakit po ang bawat Kristiyano ay dapat dumalo sa bawat gawain. Maliban na lamang kung may sakit tayo, okay? Talagang hindi talaga kaya na may sakit tayo, and kaya napigilan yung ating pagdalo dahil sa ating karamdaman, sa ating sakit. Okay? Kaya ito po, may ilang dahilan po, no, kung bakit po pinipili ng maraming Kristiyano yung ganitong uri ng pagdalo. For example po, mga kapatid, no, we should attend every service to
Basahin natin. Fulfill the commands of God. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? No? So, we should attend every service to fulfill the commands of God. Amen? Una po, no, mga kapatid, the command, to fulfill the commands of God, ano po yung command na yun, no? Not to forsake our assembling. Ibig sabihin, no, wag po nating talikuran o i-reject yung mga pagtitipon. Amen? So, kasi ang utos po ng Panginoon Diyos sa Hebrew, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Amen ba kayo dyan, mga kapatid? Amen? No, yan po utos ng Diyos. Amen? At ito rin po ay babala laban po sa yung mga talagang tatalikod na, no, sa mga, or yung tumatalikod sa pagtitipon. No, amen? Kaya mga kapatid, no, bagamat maaaring hindi pa tumatalikod or lubusang tumatalikod ang isang tao sa pagtitipon, ay kung minsan lamang sila dumadalo kada linggo. So kapag nasanay po tayong lumiban. Kapag nasanay po tayong lumiliban sa mga gawain, amen, ano pong magiging possible na mangyayari? Mas madali po natin itong mauulit. Okay? Pag once na ginagawa natin madalas yung isang bagay, madali lang po natin itong mauulit. Kaya kung nasanay na tayong lumiliban sa mga gawain, madali lang po natin yan mauulit. Tama ba? Amen? No? Hiniwala ba kayo doon? No, kasi ang mga nasanay na dumalo sa bawat gawain, mga kapatid, ay hindi po basta-basta yan lumiliban. Okay? No, sa mga gawain. Kaya maaaring humantong po sa tuluyang pagtigil, no, sa ating pag-attend, no, sa mga pagdalo. Okay? Pangalawa, no, the command to edify one another. Ibig sabihin, no, yung command na yon na para magpatibay sa isa't isa or pagtibayin natin yung ating kapwa. No, magpalakasan tayo. Amen? Kasi naniniwala ko may pananagutan po tayo bilang mga Kristiyano. Amen? May pananagutan tayo na patibayin natin yung ating katabi na yan. Okay? Tingnan niyo yung mga katabi ninyo. May pananagutan tayo sa kanya na pagtibayin natin siya. Amen? Tingnan po natin, no, ang ating pananagutan dyan, no. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ang sinuman sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw. O, di ba? Hindi nyo ako ni-remind, hindi pala napasa ni Pastor yung sinisi pa kayo, no? So, ayun, sabi dyan, sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sinumang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Amen? Ano pa? Sabi dyan, kaya't lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpalakas sa isa't isa. Okay? No, kaya meron kang pananagutan. Meron tayong pananagutan sa isa't isa. Okay? Yung katabi mo, may pananagutan ka dyan. No, kung mawala yan sa church, lagot ka. Okay? Pag mawala yan sa church, pag mawala yan sa mga gawain, lagot ka. Amen? Yan yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen? Kaya, masasabi ba talaga natin, mga kapatid, no? Or ang simpleng presensya po natin dito sa church, naniniwala ba kayo doon? Sino ba naniniwala dito, no? Ang simpleng pong presensya po natin, yan po ay nakakapagpalakas ng loob. Amen? Pag makita ko, si Brother Kens, lumalakas loob ko. Oo.
Pag nakikita ko si Pastor John, ay lumalakas sa loob ko. Yung mga ganong bagay, yung mga ganong pakiramdam. Kaya mga kapatid, yung presensya po natin, meron yang importante yan sa iba. Maaring hindi importante sa iba, pero importante siya sa iba. Okay? Nakuha nyo? No? Hindi man lahat ay gusto tayo, pero merong gusto tayo. Amen? Kaya yung presensya po natin sa loob ng simbahan, ay yan po ay importante. Amen? Yan po ay nakapagpapalakas ng loob sa iba. Amen? Maaring yung kapatiran natin na nanghihina, yung nakita ka, ay lumakas yung loob niya. Lumakas din yung tawa niya. Di ba? So, nandoon. Amen? Kaya, masasabi ba talaga natin, no, nating pinatitibay natin ng iba, kung, sabihin natin na lang, no, na pinatitibay ko ang iba. Sige nga, masasabi kaya natin yon? Sabihin natin na lang. Sige nga, sabihin natin ngayon. Sige, pinatitibay ko ang iba. Ang iba. Okay, no? So, diniclare natin na tayo, pinatitibay natin ang iba. Kaya kung madalas tayong wala, no? Kung napakadalang nating dumalo, kaya halos hindi na natin kilala yung ibang mga kapatid. Buti na lang tayo, kilalang-kilala natin yung isa't isa, di ba? Oo, kilala natin. Pero darating yung araw na baka may hindi na kayo makakilala sa loob ng church. Amen? Hallelujah. Puri ng Diyos. No? Kung wala pa po tayo, no? Kung wala tayo upang mapansin po yung iba, ay hindi natin namalayan, asan na si ano? O, di ba? Asan na si Sister Melo? Pagdating mo ng church, asan na si Sister Melo? Saan na siya ngayon? Hindi mo na alam. Bakit? Madalas kang wala eh. Di ba? Madalas kang wala. Hindi mo na siya naabutan. Umalis na. Di ba? So, kaya importante yung ating pagdalo sa mga gawain or sa simbahan. Amen? No? Kasi meron tayong, ano to po? Pananagutan na pagtibayin ng ating kapatid, no? Ating kapwa. Amen? So, pangatlo, the command to seek first the kingdom of God. Amen. Yo? No, ito po yung utos ng Diyos, no? Na unahin po natin yung kingdom ng Panginoon Diyos, no? Yung kaharian ng Diyos. Amen? So, amen. So, Jesus commands us to put the kingdom of God first. Amen. Yan. Oh, ayan. Sabi po sa Matthew 6, di ba? 33. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen? No? Kaya lahat tayo ay may mga priorities. Tama? Lahat tayo may mga priorities. Kailangan lamang po natin itong ilagay sa tamang pagkakasunod-sunod. Tama? Ano yung una? Pangalawa? Spouse? Pangatlo? Children, yung mga bata natin. Kasunod na yung the rest, okay? Yung mga anak natin, ay mga trabaho natin, no? Si Lord, spouse natin, yung ating anak, no? And ano yan, yung yung iba na yung mga ano na yan, yung mga trabaho natin, syempre. Amen? So, meron tayong mga priorities, di ba? Itama lang po natin yung pagkasunod-sunod. Okay? Baka kasi nakalimutan po natin. Okay? And paalala po. Kaya marami pong marami pong Kristiyano ang tanggapin yung trabaho kung ito po ay makakahadlang sa kanilang pagdalo
sa Diyos. May mga Kristiyanong ganon. Kumbaga, tinatanggihan talaga nila yung mga appointment na nakakahadlang sa kanilang pagdalo. May mga Kristiyano talagang ganon. Okay? Kumbaga, nakikita po nila na ang Diyos ang naglalaan o nagpo-provide sa kanilang pangangailangan. Okay? So, kumbaga, hindi sila nagtatrabaho kasi hindi sila pumasok ng araw na yon. Lalo na pag yun ay makakahadlang sa kanilang pagdalo sa church or sa anumang gawain sa Panginoon Diyos. Okay? Talagang tinatanggihan nila yon hanggat maaari. So, marami ding Kristiyano ang hindi po sumasali sa mga sports katulad ko. Parang talaga sabik po ako maglaro ng mga basketball, mga ganyan. Minsan may mga magyayaya na mag-basketball pero nataon ng Sunday, mga ganon. So, no talaga, hindi talaga. So, pag ganon, no, or mga iba pang mga gawain, no, napakasarap maglaro ng basketball, di ba? Pero kung nataon niya ng linggo, talagang, or may mga gawain, wag muna, di ba? Saka na lang, pag may mga free time na talaga. Kaya, alam niyo yun, yung parang tinatanggihan natin yun pag yung bagay na sumasalungat doon sa paglilingkod natin sa Diyos. Amen? So, inuuna po nila yung kingdom of God. Amen? So, may ilan naman po na nananatili lamang sa bahay tuwing linggo. Bakit po? Minsan ang rason po natin dahil masakit po ang ating katawan. No? Pero pagka Monday, pumasok. Oo. Pumasok. Baka magaling na, pastor. Baka magaling na. Pero minsan may ganon. Pero nung linggo na yun, nakapunta ng mall. Nakapamalengke. Pero same lang ng sakit na yun. Same lang. May mga taong ganon. No, nagstay lang sila sa bahay kasi nga masakit yung kanilang katawan. Pero same lang yung sakit na pagpunta nila ng mall. Amen? So mga kapatid, ang pag-una po kay Kristo, kahit higit pa po yan sa ating pamilya. Tignan po natin. Yan. Sabi po sa Matthew 10:37-38, ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin ang umiibig sa kanyang anak. Nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin ang hindi magpapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen? So, minsan po may mga reason tayo, di ba? Mga ganong bagay. So, gusto ko lang po ipaunawa po sa inyo, mga kapatid, no? May ilan po na talagang hindi po sila makadalo dahil may bumisitang kamag-anak. Okay? Ay, hindi po talaga ako makadalo kasi may bumisita po na kamag-anak sa amin. Tanong po mga kapatid, ito ba talaga ay pag-uuna natin sa Panginoon Diyos? Okay? Minsan lang naman po, kung gano'n-gano'n. Pero naniniwala ako, madalas hindi yan biglaan. Okay? Pwede po nating, mayroon pa po tayong pwedeng gawin. Pwede ba, ganitong oras ka na lang pumunta? Pwede ba, sa ganitong panahon ka na lang pumunta muna kasi mag-church muna ako, ganito, ganyan. So, di ba? So, mga kapatid, sino po ba talaga ang ating tunay na pamilya? Okay? Tignan po natin. Okay, sinabi dito. Sabi niya, no, habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap. Ngunit sinabi niya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid. Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid. Amen? Kaya mga kapatid, may makakapagsasabi ba na maaari nilang tapat na sundin ang mga utos na ito kung palagi po silang
lumiliban sa karamihan ng mga gawain ng church. Okay? Kaya isaalang-alang po din natin mga kapatid, no, na tayo dumadalo sa bawat gawain. Amen? Kaya pangalawa po ay to grow. Ano yon? Amen? So we should attend every service. Ano daw yan? Basahin po natin. To grow. Wala na. Pangalawa pa lang tayo, ha? Sige po. To grow. Amen. No? To grow and develop spiritually. Amen. No? Ano daw po sabi? Ano daw po sabi? Para lumago po tayo, no? At umunlad sa ating spiritual na buhay. Kailangan po nating dumalo. Amen. Sabihin po natin ating kapatid, no? Dalo tayo, sabay tayo dumalo. No? Encourage niyo po ang inyong mga kapatid. Amen? Kaya ang mga gawain po, mga kapatid, ang mga gawain po sa iglesia ay yan po ay nakadisenyo para po sa ating spiritual na paglago. Naniniwala ba kayo doon? Amen? Yeah. The services are designed for spiritual growth. Amen. No? So mga kapatid, no, ang pakikinig po sa mga preaching or mga pangangaral o pagdalo sa mga pag-aaral ng church or sa mga Bible study, mga ganyan gawain, yan po ay tumutulong po sa atin, no, upang tayo po ay lumago at maging ganap na Kristiyano. Amen. No, kasi sabi diyan sa Hebreo 5:12-14, dapat sanay mga tagapagturo na kayo. Tingnan po natin mga kapatid, dapat sanay mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sanay kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba ng mabuti sa masama. So ano po sabi mga kapatid? Dapat sanay mga tagapagturo na kayo. Amen? Kaya mga kapatid, mahalaga ang pagdalo sa church. We should attend every service to grow and develop spiritually. Amen? Kaya sabi diyan, no, dapat sana yung mga tagapagturo na kayo. Amen? And ito po yung maging ang mga awit po, mga kapatid, no? Ay idinisenyo po yan hindi lamang upang magpuri sa Panginoon Diyos, kundi upang magturo rin, no? Amen? And prayer, no? Yung Santa Cena, no? The Lord's Supper, and pati rin yung ating collection or ating tithes and offering. Yan po ay disenyo to bring us closer to God. Amen? As well, no? As to one another. Amen? Kaya, hindi pa po ako nakakilala o wala pa po ako nakakilala ng isang taong mas piniling hindi dumalo lamang, no? Kumbaga, once a month lamang siyang dumadalo. Wala pa akong kilalang Kristiyano na once a month lamang siyang dumadalo sa service, no? Yung Sunday lamang ay tumibay sa kanya pananampalataya. Wala pa po akong kilalang ganon. And naging tapat na Kristiyano. Okay? Sila po ay, kumbaga sa Biblia sinabi, no, sa mga awit 1 ito. Kumbaga sila po ay parang yung ipa, yung alam niyo yung ipa, no? Yung ano ba 'yan? Chaff ba 'yan? Yung humay ba? Yung tinanggalan ng
Yung ginaling na humay. Raisal, ang tawag sa yung ginatambling-tamblingan natin. Pag maano na yun. O, basta, ayun, tibase, mga ganyan, ipa. So, ito po, no, ang tunay na kagalakan. So, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama. Sa masama nilang halimbawa, hindi sila nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. At ito po yung kinukumpara po sa mga, baga sabihin nating, madalang lamang, no? Or once a month lamang siyang dumadalo ng mga gawain. Asa na yan? Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ito naman, no? Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama, ito ay tulad ng ipa. No? Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama, ito ay tulad ng ipa. Hangin ang siyang nagtatangay. Di ba magaan na lang yun pag wala ng bigas sa loob? Pag nagaling na. So yun, parang hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya ay nakalaan, siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal sa taong matuwid. Si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Amen? So, sila po ay mas, yun po, no, may naihahambing sa isang ipa. Kaysa sa punong matibay ang pagkakaugat, no, na doon sa inilarawan po dito sa mga awit. Amen? So, another reason po, no, to attend every service is to help the church function properly. Naniniwala kayo doon? Amen? To help the church function properly. Marami pong bagay na yan, no? Ibig sabihin, no, para matulungan po natin yung iglesia na talagang mag-function po sila ng maayos. Amen? Baga, the local church needs workers. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, needs. Need, no? Kailangan ng workers. Amen? Kaya ang iglesia po, mga kapatid, ay tulad po ng isang katawan ng Panginoon Diyos na nangangailangan ng bawat bahagi upang gampanan ang tungkulin na kung ano man yung pinagkatiwala sa atin. Amen? Sabi nga dyan, no? Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuhan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. So, and sabi po dito sa 1 Corinthians, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan maituturing na katawan. Amen? Tama? Nakuha nyo mga kapatid? So, ibig sabihin, walang sinuman ang makapagsasabi na hindi siya kailangan o hindi niya kailangan ng iba. Amen? Kailangan natin ng isa't isa mga kapatid. Amen? Para mag-function po ng maayos yung katawan ni Kristo dito sa church, dito sa Tsukuba. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan kita. Diba?
Kinanta na. Di ba? Amen? No? Kailangan po natin yung isa't isa. Tayo po'y katawan ni Kristo. Bahagi po tayo ng katawan ni Kristo. Amen? Kaya, upang gumana po ng maayos, kailangan ng iglesia ang parehong spiritual at physical na paglilingkod. Amen? Tulad ng mga worship leader, no? Kailangan meron tayong, may mga worship leader tayo, may mga prayer warriors, no? Meron din mga yung nagbabasa ng mga salita ng Diyos. May mga nagpi-preach, di ba? May mga nagtuturo. Amen? May mga nagmumultimedia, may mga nagluluto, may mga naglilinis. Amen? Nakuha nyo, mga kapatid? Kaya, mayroon din mga nagtuturo para sa mga bata. Okay? Meron ding mga yung ushering, di ba? May mga ganon. Ang church, may mga naghahanda ng communion, mga naglilinis, di ba? Yun po. Kaya tulad po ng maraming gawain po sa labas po ng pagtitipon, pagdalaw, no? Katulad po ng pagdalaw sa mga may sakit. Amen? Pagdalaw doon sa mga nakakulong. Amen? Yung pagtuturo po or yung pag-reach out doon sa mga na nawawala na sa church. Okay? At yung mga tao ring, yung mga may gift din sa yung nagpapalakas po ng mga nanghihina. Amen? So, mga kapatid, umaasa po ang iglesia. Alam niyo, umaasa po ang iglesia sa mga miyembro. Amen? Nandiyan pa po ba tayo, mga kapatid, no? Ang mga miyembro pong bihirang dumalo ay kadalasang kaunti rin ang nagagawa para sa iglesia. Tama? No? Pag madalang ka lang dumadalo sa mga gawain, madalang lang, kakaunti lang po, no, yung ating nagagawa para po sa iglesia. Amen? So, ngayon, tanong ko po ulit, nais po ba nating lumago sa Panginoon Diyos? Amen? Amen? Nais po ba nating lumago, no, yung ating iglesia? Amen? Kaya, nais mo bang makita, no, na ang mga, kumbaga, sino bang nagdanais dito na sa church na ito, nagagamitin ng church na ito na maraming kaluluwa ang maligtas? Sa gamitin po ang ating church na ito, sa lugar po na ito. Amen? And nais po ba nating magpalakas ng mga nanghihina? Amen? And ito pinakapatindi, lahat po tayo maaaring magkakaanak in the future. Nais po ba natin na ang ating mga anak, no, ay magkaroon ng mga mabubuting tagapagturo? Amen? So ngayon pa lamang, mga kapatid, ay simulan natin. Amen? Ang lakas po ng iglesia ay nakasalalay po sa kabuuang lakas ng mga miyembro. Amen? Kaya, alam niyo yung kadena? Sa bike, alam niyo sa bike ng kadena, di ba may dulo yun? Pag nawala yung lock na yun, di ba minsan, sino ba nagbabike nung araw? Pag nawala yung lagi natin hinahanap, di ba? Kasi hindi na madugtong. Yung pag naputol yung kadena talaga. Yung, ano ba tawag doon? Yung pin na tinatawag natin, yung links, ano ba tawag dyan? Or yung, mga ganyan, no? Alam nyo, yung mga nagkukonek sa kadena. Amen? So, yan po ang iglesia. Ganon din po yung iglesia. Pag nawawala po yun, hindi po nakakagalaw ng maayos. Di ba? Pag nawala po yun, hindi makakagalaw ng maayos yung bike. Pag nawala yun sa kadenang yun. Yung lock. Kaya mga kapatid, kung may nawawalang kawing, no, or yung links na yon sa kadena, ay maaapektuhan po talaga yung buong kadena. Okay? Kaya ang mga iglesia po, no, kung saan po, kung mapapansin, kung yung mga iglesia po na bumababa yung dumadalo, no, sa mga pagtitipon, mga attendance, bumababa yung mga attendance tuwing linggo, no, or Miyerkules ng gabi, hindi po kailanman natin maaabot yung potensyal sa paglilingkod po natin sa Panginoon Diyos. Okay? Kaya, nais po ba nating humarap sa Panginoong Diyos? Pagdating ng araw, kung ganun pa rin tayo,
Nasa harap tayo sa Panginoon Diyos. Meron po ba tayong maidadahilan sa Panginoon ngayon? Handa magpapaliwanag ka ba sa Panginoon Diyos? Bakit hindi ka nakadalo? Amen? Papapaliwanag mo ba ngayon sa Panginoon Diyos na, Lord, hindi po ako nakadalo dahil ganito, ganyan, ganito, ganyan, ganyan. Pag nasa harapan na tayo ng Panginoon Diyos. Amen? Anong sunod? 2. Hindi ko pala napindot. Ayan, amen. Ayan, sinabi ko yan kanina. No, to provide a good example and influence. Amen. So, malapit na po tayo hanggang 18 lang to. May joke lang. Parang iyak tao yun ah. Okay, sige po. No? To provide a good example and influence. No? So, ang mga Kristiyano ay dapat pong maging mabuting, example, no? Mabuting halimbawa, no? Hanggat kaya, hanggat maaari. Amen? Para saan po? Para sa isa't isa. No? Christians are to set a good example. Amen. No? Sample po para sa isa't isa. Sabi po dyan, no? Huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. No? At saan pa po? Para po sa mundong ito, para maging set up example po tayo or maging good example po tayo sa sanlibutang ito. Amen? Paano po? Sabi po dyan, no? Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglaw ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Sabi pa diyan, no? Upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos. Matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Amen, no? Kaya tayo po'y maging example po tayo, no? Lalo na sa ating katabi, maging example po tayo diyan sa ating katabi, no? Na tayo'y tayo po'y maging ilaw. Amen? No, lalo na din sa sanlibutan ito, tayo po'y maging ilaw. Amen? And mahalaga po, no, ang matapat na pagdalo para po sa saan? Dito. So, faithful attendance is essential for good influence. Amen. No? And niniwala po tayo na nagbibigay po ito ng mabuting halimbawa, no, yung ating pagdalo sa mga bagong Kristiyano. Di ba? Kumbaga baka mas madalas pang dumalo yung bago kaysa sa atin. Kaya ito po yung nakakapagbigay po ng magandang halimbawa o mabuting halimbawa, lalo na po doon sa mga bagong Kristiyano, doon sa mga nanghihina, no? Doon po sa mga bagong Kristiyano, no? Sa mga mahihina sa pananampalataya at sa mga bisita mismo, no? At syempre mismo sa ating mga anak. Amen? So, maaaring isipin mo, no? Maaaring isipin mong kaya mong mabuhay sa isang gawain kada linggo. Kumbaga, kaya ko naman mabuhay kahit once a month lang akong dumadalo. Kaya, ngunit paano po ang mga nangangailangan ng lakas ng loob kapag napansin po nilang ikaw ay wala? Paano po kaya yon? Nakaka-apekto po ito sa ating mga kaibigan, kamag-anak at kapitbahay. Tingnan niyo po. Sabi po dyan, no? Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Amen. Amen po. No? Kaya nakaka-apekto po ito sa ating mga kaibigan, kamag-anak at kapitbahay. Okay? Bahay natin.
Maingay na tayo. So, hinahangaan po nila, no? Yung ating paninindigan. Maaring may humahanga sa iyong integridad. Nakikita sa iyo yung integrity. May humahanga sa iyo. Amen? Yung debosyon mo sa Panginoon Diyos. Maaring magtaka sila. No? Maaring magtaka sila na, ano po yung dahilan? Ano bang dahilan ng taong ito? Bakit napaka sipag niyang dumalo sa church? No? Amen? And nagbibigay po ito ng malaking suporta po sa mga matatanda doon sa ating elders. Wala pa namang elders dito, di ba, Pastor John? Di ba? Wala pa naman, no? Oo. Wala. wala pa sa atin. Malakas pa. Oo. Malakas pa. Hallelujah. Di ba? So nagbibigay rin po ito ng malaking suporta, no? Sa mga elders natin, no? Mga kapatiran natin sa Yamato. Na mga elders, siyempre marami naman talaga. No, marami sama ko na lang rin Osaka. So, di ba? Nakakapagbigay yan. Kahit sa lahat po ng isa ibang church po, nakakapagbigay po tayo ng suporta doon sa ating mga elders, no? Sa ating mga preacher, no? Sa mga ating mga and siyempre sa ating kapwa Kristiyano, no? Yung ating presensya pa lamang po, malaki na po yung impact or pampapalakas po ng loob. Amen? Ang yung ano po, no, yung pagkawala, no, yan po ay nagdudulot ng pag-aalala sa mga nagmamalasakit sa iyong spiritual na kalagayan. Amen? Lalo na yung mga leaders po natin, nag-aalala po yan sila pag once po na kayo ay hindi nila alam, pag hindi nila alam kung saan po kayo. Amen? Kaya isipin din po natin yon. Kaya hindi po nating, ito po mga kapatid, hindi po, tandaan po natin, makinig po tayo, no? Hindi po natin maiwasan na maging impluwensya po tayo sa iba. Amen? Hindi po natin maiwasan yun na tayo po yung magkaroon tayo ng influence sa iba. Ang tanong lang po dito mga kapatid, yung ating influence ba ay makakabuti ba? O yung ating influence ba ay mabuti? O yan po ba ay masama? Amen? Hindi po natin maiiwasan na may magkaroon na maka-influensya sa atin. Yun nga lang ang tanong. Yun po ba ay mabuti o yun po ba ay masama? Amen? Kaya ito po, mayroon pa po. Bilisan ko lang po, no? Mayroon pa po sa dito, no? We should attend every service to be ready, watching, and waiting. Amen? So, upang maging handa po tayo, no? Magbantay, no? At yung naghihintay. Amen? So, amen po. Kasi yung mga alagad po ni Kristo, ang mga alagad po ni Kristo ay dapat maging handa. Amen po. Handa po ba tayo mga kapatid? Sabi dito, no, na nagbabala po si Jesus laban po sa pagiging hindi handa. No? Pakinggan po natin. Tignan po natin. Sabi diyan, kaya't laging maging handa. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Amen. No, ito po yung babala ni Jesus Christ, no, laban po doon sa mga hindi handa. Okay? So, sabi pa dyan, no, pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Amen. Sabi din mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Amen? No? Sabi din dito, di ba? No, itinuro din ni Pablo na ang pangailangang maging handa. Sabi diyan, no? Ngunit kaso napakahaba nito. Ayun. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa. Ito pala, yun pala yung continuation. Yan. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag
sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi rin ay karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo'y sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip, isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Amen? Amen po mga kapatid. No? Yan po ang paalala ni Pablo, no, na para pangangailangan na tayo maging handa. Amen? So ito rin po yung bahagi ng pagtitiis hanggang wakas. No? So sabi niya, no, kapupuutan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen? Kaya bahagi din po ito ng wastong paggamit po ng ating panahon. Amen? Sabi niyo, lalaganap ang kasamaan, kaya't lalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen? So, mga kapatid, ang pagdalo po sa bawat gawain ay nakatutulong sa ating paghahanda. Amen? Tulad po ng inawit po natin kanina, no, na tayo nananabik sa pagbabalik ng ating Panginoon Diyos. Amen? So, yung mga pag-aaral po natin sa kasulatan, no, nangako ng kanyang pagbabalik. So, paano kung dumating po ang Panginoon sa araw po ng linggo o Miyerkules ng gabi? What if lang At ikaw, no? Ikaw ay nananatili sa bahay dahil sa relax lang, nagre-relax. Nasa halip po na nandoon po tayo sa pagtitipon na yon. Amen? Kaya masasabi ba nating tayo ay handa? Masasabi po ba talagang tayo nagbabantay? No? Masasabi po ba talaga natin na tayo ay naghihintay sa Panginoon kung kusa po nating pinapalampas ang maraming pagkakataon na makasama ang kanyang mga alagad, no? Tayo. Mga kapatid, last, no? Sunod po is to have a clear conscience. Amen? So, mahalaga po, no, na malinis po ang ating konsensya, no, yung ating budhi. Amen? So, mga kapatid, namatay po si Jesus upang linisin po ang ating konsensya. Tama? A good conscience is important. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang spirito. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Amen? Namatay po si Jesus Christ para linisin po yung ating conscience, yung ating budhi. Amen? Tayo rin po ay binautismuhan bilang panawagan po ng isang malinis na budhi. Amen? And dapat po tayong magkaroon ng pananampalataya at malinis po na budhi. Amen? And layunin po ng ating pagtuturo ang magkaroon ng malinis na budhi. Amen? So, kaya't ang mga alagad po na tulad ni Pablo ay nagsikap pong maglingkod sa Diyos ng may malinis na budhi. Amen? Kaya't pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at ng tao. Amen? So, ang pagliban po sa mga gawain ay nagdudulot po ng mabigat po dito sa ating kalooban. Amen?
Kaya kapag ikaw po ay lumiliban, hindi dahil sa karamdaman o di may iwasang dahilan, nakakaramdam ka ng pagkakasala. Amen? No? You feel guilty. No? Kung lumiban ka sa gawain, no? Nung wala ka naman talagang karamdaman, wala ka naman talagang sakit, kaya mo naman talagang pumunta sa gawain. Kaya mo naman talagang umattend sa gawain. Wala ka namang sakit or wala ka namang talagang napakalaking rason kung bakit hindi ka makadalo. Yan po ay makakapagpadulot po sa ating mga puso ng pagkakaroon ng guilty. No? Amen? Sapagkat alam mo mismo, kung ikaw ay Kristiyano, alam mo kung saan ka dapat ngayon. Alam mo kung saan ka dapat sa araw ng linggo. Alam mo kung saan ka dapat sa araw, sa gabi ng pagtitipon. Amen? Alam mo kung saan ka dapat pumunta. Hindi mo na kailangan po ng ganitong aral. No? Sinabi na ng iyong konsensya o yung budhi, no, na mas mabuti kang halubilo o makipag-fellowship sa mga anak ng Diyos. Amen? So, a guilty conscience ay maaaring humantong sa manhid na, ayun, tama ba? Yun. Amen? Yun. So ito pong sabi po sa 1 Timothy 4:2, ang mga katuroang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. So missing services contributes to a guilty conscience. Di ba? Amen? So kapag naging manhid po yung ating conscience, no, yung ating sa pagdalo, mas malamang na maging manhid din ito sa paggawa ng tama. No? Sa ibang aspeto pa ng ating buhay. Kaya masasabi mo ba na ang sinabi po dito sa Hebrew, no? Yung nagsulat ng Hebrew na ito, ng libro na ito. No? Sabi niya, ipanalangin ninyo kami. Nakakatiyak kaming malinis ang aming budhi at hinahangad naming mabuhay ng matuwid sa lahat ng panahon. Mga kapatid, masasabi mo ba ito? Katulad ng sinabi po ng sumulat ng libro na ito, Hebrew. Kung ano po yung sinabi niya, masasabi po kaya natin ito. Amen? Ipinalangin ninyo kami, nakakatiyak kaming malinis ang aming budhi at hinahangad naming mabuhay ng matuwid sa lahat ng panahon. Amen? So, sapagkat kami ay may tiwala, no, na kami ay may malinis na budhi na nagnanais mamuhay ng marangal sa lahat ng bagay. Kaya po kaya natin itong masabi. Kaya, kung ginagawa po nating ugali, kung madalas po nating ginagawa ay hindi yung pagdalo, kung nasanay po tayo sa hindi pagdalo, sa lahat ng gawain ng church, masasabi po ba natin ito? Na tayo ay may malinis na budhi at nagnanais mamuhay ng marangal sa lahat ng bagay. Amen? So mga kapatid, why attend every service? No? Sabi diyan, to fulfill the commands of God. Sabay-sabay po tayo, no? Ubos na yung ano ko. Okay, sabay-sabay po tayo. Why attend every service? To fulfill the commands of God, to grow and develop spiritually, to help church function properly, to provide a good example and influence, and to be ready, watching and waiting, and to have a clear conscience. Amen? So mga kapatid, dahil sa mga ganitong dahilan, at marami pang iba, no, ang tapat na anak ng Diyos ay magkakaroon ng parehong saloobin. Amen? Walang lagay. Walang lagay. Amen? Na ipinahayag po, no, sa Psalms 122 verse 1. Sabi diyan, I was glad
when they said to me, let us go into the house of the Lord. Amen? No, kaya, if we are close to God and enjoy His presence, we will be eager to worship and praise Him. Amen? Kung tayo po ay malapit sa Diyos, baga natutuwa tayo, nasisiyahan tayo sa presensya ng Diyos, nagiging sabik po tayo sa pagpupuri, sa pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Amen? Kung yan po ang ating saloobin sa Diyos, no? Ang ating saloobin po sa Diyos ang magtatakda ng ating pananaw sa pagsamba. Amen? So mga kapatid, iyan ba ang iyong saloobin? No? Kumbaga, ginagamit po ba natin ng maayos yung natitirang panahon natin? Amen? Kaya naway gamitin mo ito hanggat maaari sa paglilingkod sa Panginoon at sa Kanyang bayan. Amen? Sa purihin po ang Diyos, tayo po tumayo at manalangin. Panginoon, salamat po ng maraming sa iyong salita na iyo pong itinuro sa amin, Panginoon. Salamat po dahil kami po ay niremind niyo, Panginoon. Salamat po sa katuruan na ito na wala pong mas importante pa sa anong bagay, Panginoon, sa aming pag-una sa iyo, O Diyos. Salamat po ng maraming dahil kami ay patuloy niyong tinuturuan sa mga ganitong bagay, Panginoon. Kaya Ama, minsan pa kami po ay humihingi ng kapatawaran dahil sa aming mga pagkukulang, O Diyos, sa aming mga hindi pag-una sa iyo, O God, sa aming mga pagbabaliwala sa mga bagay na maaaring makapagpalago sa aming spiritual, Panginoon. Marami po kaming mga pagkakataon na sinayang, O Diyos, na sana kami, Panginoon, ngayon ay nagtuturo na rin, Panginoon. Marami na rin po kaming nahikayat, O God. But Lord, naniniwala kami na may panahon pa, may pag-asa pa, Panginoon, dahil ngayon mismo ay itinuro mo sa amin, Panginoon. Naririnig pa namin ang iyong turo, Panginoon. Nakikita pa namin ang mga bagay na nais mong gawin sa aming buhay, O Diyos. Kaya Lord, naniniwala kami na mayroon pang pag-asa, O God, dahil sa araw po na ito, narinig po namin ang iyong pagtuturo, Panginoon. At mula po ngayon, Panginoon, ay ito po ay aming gagawin, Panginoon, sa aming makakaya, na ikaw ay mapapurihan, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Sa iyo po namin, Panginoon, binabalik pinakamataas na papuri at pasasalamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen and Amen. Purihin po ang Diyos.